Magandang araw sa inyo guys. Ang ating biyahe nga pala ngayong araw na ito ay mula Manila to Bicol na may estimated na travel time na 7 to 10 hours na biyahe. Syempre, depende yan sa pacing ng bilis ng daloy ng trapiko at sa dami ng stopover. At syempre, nakaka-apekto din sa ating travel time ang sama ng panahon. At kung mapalad tayo na maganda ang panahon ay tuloy-tuloy at walang magiging aberya sa ating biyahe. So kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag po natin kalimutan ang mag-like, comment, subscribe at pagpindot na rin sa notification bell upang updated kayo palagi sa mga bagong videos ko na ipalalabas. Sa Skyway nga pala natin napiling dumaan guys upang tuloy-tuloy at mas maging mabilis ang ating biyahe. First time nga lang pala nating bumiyahe at mag-ride papuntang Bicol, kaya hindi namin kabisado papunta doon. Kaya sa biyahe namin ay gumamit kami ng Waze upang sigurado at hindi kami maligaw. Nandito na tayo guys sa Quezon Province na kung saan ang tinaguriang coconut capital ng Pilipinas dahil sa napakaraming puno ng nyog na matatagpuan dito. Kilala rin ang probinsya ng Quezon sa paggawa ng masasarap na lambanog. Ang probinsya ng Quezon ay ang pinakamalaking probinsya na matatagpuan sa Region 4A Calabarzon at ikawalo naman ito sa pinakamalaking lalawigan sa buong Pilipinas. Taong 1591 nang una itong tawagin na Kaliraya o Kalilayan at noong ika-18 siglo naman nang ito ay baguhin at tawaging Tayabas. At sa kalaunan bilang pagpupugay sa ating ikalawang presidente ng Pilipinas na si Manuel L. Quezon, ang nooy Tayabas ay pinalitan ng Quezon na ang kapital nito ay Lucena City. Ang pangunahing atraksyon ng probinsyang ito ay ang Mount Banahaw na kung saan ay dinarayo ng ating mga kababayan lalo na pagmahal na araw upang manalangin at magnilay-nilay. Ngayon guys ay daraanan natin ang kauna-unang underpass sa Southern Luzon, ang Lucena Underpass na nagbukas sa publiko taong 2019. Tumagal ng 2 taon ang pagbuo sa naturang underpass at tinatayang 245 million ang nagastos upang mabuo ang underpass na ito na parte ng Build project ng Duterte administration upang mabawasan ang travel time ng mga motorista na bumabiyahe mula Manila to Bicol at vice versa. Nandito na tayo guys sa Old Zigzag Road na matatagpuan sa Atimonan, Quezon o mas kilala sa tawag na Bitukang Manok. Hindi maikakaila o maitatago ang angking ganda ng tanawin na iyong makikita dito. Ngunit, alam niyo ba na isa ito sa pinakadelikadong kalsada na matatagpuan sa Pilipinas? Kaya, kailangan ng iba yung pag-iingat at pagdahan-dahan sa pagmamaneho kung ikaw ay daraan dito. At taong 1969 nang ipatayo ng dating Pangulong Ferdinand Marcos ang Old Zigzag Road.
Madaraanan mo nga rin pala dito ang Atimonan Zigzag Park kung saan ay maaari kang mag-stop over upang kumain at makapag-picture taking sa mga tanawin dito. Mayroon nga palang mga flagman o yung mga volunteer na nagdadirect ng traffic sa Bitukang Manok upang maiwasan ang anumang sakuna o aksidente sa mga motoristang bumabiyahe mula dito. Maaari rin tayo makapagbigay ng kaunting halaga bilang pasasalamat sa paggabay sa ating ligtas na pagdaan sa Old Zigzag Road. Unleaded full tank. Mga ilang oras pa Bicol dito, boss? Ano ka sa Bicol? Ha? Saan po sa Bicol? Legazpi Albay. Baka mga 6 pa. Mga 6 hours pa. Tama lang to, no? 5 hours per to 1 minute. Kaya siyempre, makain ka kaya Ay, nakakain pa. Sabagay. Pwede rin 6.15. Ngabot. 6.50 lang po. After almost 5 hours na biyahe ay narating namin ang arko ng gateway to Bicolandia. Dito ay maaari muna tayo makapag-stop over upang makapagpahinga sandali at kumain. Sa paligid naman ito ay may mga tindahan. Maganda rin spot ito upang makapag-picture taking. After ng ilang oras na joyride, ay sa wakas narating namin ang unang syudad na aming binisita dito sa Bicol, na isa sa first class component city ng Bicol Region, ang Pilgrim City of Naga. Searching for something that ain't lost. Have we got it? Yun yung nakaharap eh. Saan? Dito tayo sa harapan. Dito kami sa may ano ngayon, sa may Naga City People's Mall. Bago kami, ito yung harapan nyo. Kahit medyo pagod sa biyahe at medyo gabi na, ay sinulit namin ang mamasyal at ma-experience ang nightlife ng Naga City. Medyo busy sa preparation ang kanilang syudad.
dahil kinabukasan gaganapin ang taunang Peña Francia Festival. You have in front of you, or maybe I'm not enough for you. So maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time. Kilala bilang Pilgrim City ang Naga dahil ito ay pangunahing puntahan ng Marian Pilgrimage sa Asia. Sa Our Lady of Peña Francia na itinuturing na isa sa pinakamalaking debosyong Marian sa Asia. Searching for something. Ang Naga ay kinikilala bilang Queen City of Bicol at Heart of Bicol dahil sa gitnang lokasyon nito sa palibot ng Bicol. Wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. Nandito tayo ngayon guys sa San Francisco Church. Ito ay matatagpuan sa Peña Francia Avenue. Ang simbahang ito ay mukhang makabago na ang disenyo sa loob at labas nito. Pero alam nyo ba guys, na itong San Francisco Church ay ang pinakamatandang simbahan hindi lamang sa Naga City kundi sa buong Bicol region. Hindi may tatago na ang simbahang ito ay malaki ang ambag sa ating kasaysayan. Taong 1578 nang ipatayo ang simbahang ito na sa una ay gawa sa kawayan at kalaunan ay ginawa upang maging sementado noong mga tinatayang ika-17 siglo ang nakalilipas. Noong ikalawang digmaang pandaigdig ay bahagya itong nasira at binuo muli taong 1957. Ang parish house naman dito ay naging lugar kung saan ini-interrogate at tinotorture ang ating mga kababayang nahuhuli ng mga Espanyol noong September 1896. Ilang araw ang lumipas ay nagawang makuha ng ating mga kababayan ang simbahang ito at ito ay nagsilbing kandungan ng ating mga kababayan sa pakikipaglaban sa mga Espanyol na kalaunan ay ating napagtagumpayan nang mapasuko ang mga Persa ng Espanyol. Sa harap naman ng San Francisco Church ay iyong makikita ang isa sa importanteng kasaysayan ng Naga City, ang Plaza Queens Martires. Ipinatayo ito sa sentro ng Naga City bilang pagpupugay at pagkilala sa kabayanihang ipinakita ng 15 Bicolanong martir na nagbuwis ng buhay dahil sa pakikipaglaban sa mga mananakop na dayuhan. Ang 15 sa mga ito ay hinatulan ng kamatayan ng mga Espanyol noong January 4, 1897 sa mismong lugar kung saan napatay ang ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Ang 4 naman sa mga ito ay namatay habang nakakulong dahil sa pang-aabuso at pagkagutom. Ang kanilang kamatayan at kabayanihan ang isa sa dahilan kung kaya't sa ngayon ay nakamit natin ang kalayaan at kapayapaan sa mga dayuhang mananakop. Dito rin sa Naga City ay iyong makikita ang Our Lady of Peña Francia Shrine, isang Romano-Katolikong simbahan na nasa pangangalaga ng Archdiocese of Caceres. Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. Ang simbahang ito ang dati o nagsilbing unang tahanan ng imahe ng Our Lady of Peña Francia bago pa man magawa ang Peña Francia Basilica. And words unspoken, we fall apart, and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you. So maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time. Mula dito sa Naga City ay babiyahin na muli tayo
patungo sa isa sa probinsyang nasasakupan ng Bicol, ang probinsya ng Albay. Ito ay matatagpuan sa sentro ng Bicol at sa timog silangang bahagi ng Luzon. Mula rito sa Naga City ay mayroon tayong higit kumulang 2 oras na biyahe patungo sa probinsya ng Albay. Ang lalawigan ng Albay ay pinalilibutan ng mga lalawigan ng Camarines Sur sa Ilaga at Sorsogon naman sa timog, at ang kabisera naman nito ay ang lungsod ng Legazpi. At alam nyo ba guys, na ang Albay ay mula sa pinaikling Albaybay na hango sa pang-ukol na Espanyol ay salitang ugat sa Bicol na ang ibig sabihin ay sa tabi ng Pampang. Tinutukoy dito ang baybaying pamayanan ng Sawangan na sa kasalukuyan ay distritong daungan ng lungsod ng Legazpi. Nakalaunan, ito ay naging Albay na opisyal na ginamit na tawag o pangalan sa buong lalawigan ng Albay. Nandito na tayo guys, sa isa sa sikat na pasyalan na hindi mo dapat palagpasin kapag pupunta ka dito sa Bicol, ang Cagsawa. Ito ay matatagpuan sa Barangay Busay, Daraga, sa lalawigan ng Albay. Ang Cagsawa Ruins ay mga labi ng ika-16 na siglong Pransiskanong simbahan ng Cagsawa. This is a good idea, yes, I need to start the Orihinal itong ipinagawa taong 1587, ngunit taong 1636 nang ito ay mapinsala at mawasak dahil sa panununog ng mga piratang Dutch. Taong 1724 nang muli itong ipagawa at ipatayo ng nooy pari na si Father Francisco Blanco. Ngunit sa kasamaang palad, tuluyan itong napinsala na mag-alboroto at sumabog ang Bulkang Mayon noong February 1, 1814. Dahil sa sakunang nangyari na dulot ng pagsabog ng Bulkang Mayon na nagresulta sa biglaang pagragasa ng lahar, tinatayang humigit kumulang na 2,000 katao ang nalibing ng buhay sa paligid at ilalim ng simbahang ito. At sa kasamang palad, ang mga labi ng mga nasawi sa ilalim nito ay hindi na muling nahukay pa. to see the horizon and the far. Excuses were 2 for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, all that is Tanging ang bell tower na pagkataas-taas at ilang haligi at pader na bahagi ng simbahan ang natitirang makikita sa ngayon. Patunay lamang ito sa napakalaking pinsala na naidulot ng pagsabog ng Bulkang Mayon noong February 1, 1814. Sa level lang. Ano level lang sa ilab? Level 1 lang sa akin. Level 3 ka. Level 1 lang marunong kami sa akin. Magkano pala? 110 po. Sige. Pag level 5? Level 4 okay. Sige. Pag level 4? Sobrang hindi malala. Ano na sa'yo yung sasabog na yung bulkan? Level 3.
Kaya pa ba? Kaya pa po. Sige, level 3 ako. Level. Ikaw anong level kinakain mo ate? Level 1 pa. Level 1? Oh. Pagka level? Level Magkano yung ice cream? 110. Sa inyo daw yung pinakamasarap eh. Ano lang ma'am, kasi original. Ay, talaga. May homemade naman kami. Yung sa kanila gawa-gawa lang. Homemade. Level 1 makakang na eh. Pero isang flavor lang ate? Sa sili ice cream ma'am, isang flavor lang po. Okay. Chili lang. Pero nawawala rin kagad yung mga nila. Paano ba? Level 3. Hanggang ilang level ba? Hanggang level ano? Akin yata yung pinakamaanghang dati, level 3. Sarap nga. Level 3. Akan. Hindi lang. Tikma mo, level 3. Kulit mo. Dali. Hang? Hindi naman eh. Pero nawawala din. This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many.